question tayo. Maya na, yo. May mainit sa TikTok ngayon, pre. Ano yan? Usapang abortion. Sobrang naging mainit siya kasi may TikToker na sinasabi niya na parang agree daw siya dun sa abortion. Abortion should be legal. Parang gano'n. Kayo ba? Ako muna, anong tanong niya? Yung dapat maligal yung abortion? Ikaw, hindi. In your own opinion, di ba? Okay ba sa'yo na maligal ang abortion sa Pilipinas? Sa akin, hindi. Kasi bukod sa delikado rin sa katawan ng babae yung nagpapa-abort. Ganon din sa bata, syempre, kawawa naman. Alam mo yun? Wala naman silang choice eh. Putang ina, ikaw yung choice dun eh. Kaso ang ina-exclude kasi nila dito, ang pinambabala nila sa ganitong usapin, paano yung na-rape? Oh. Paano yung na-rape? Paano yung pinwersa? Paano yung ganito? Small numbers eh. Alam mo naman ang society, nagpa-function yan in general, in majority numbers, di ba? Not in minority. Disregard the minor. Kawawa naman. Let's say, kawawa naman kayo. But still, hindi nga ganun nagpa-function ng society. Alam nga naman, i-save namin yung 0.01% na tulad ninyo, tapos madadamay naman yung millions ng number ng ano. Hindi ganun ng society. Yeah. Katangahan yun. Oo na-rape ka, hindi maganda yan. At napersa ka, nabuntis ka, gusto mo ipa-abort, no? Yeah. Kasi traumatize sa'yo. Pero isipin mo kasi, pag nilegalize yan, dahil lang sa ganon, na konti talaga yung bilang nun, pare. Kawawa yung millions na magsasuffer. Kawawa yung millions na babae na... Kasi, gagawin na nila ng gagawin yung pag-legal yun eh. Yeah. Diba? At aabusuhin na nila yun, matik yun. Kasi nga legal na eh. Totoo. Para sa akin, napaka-bullshit nun pag nilegal yun. Kasi nga, religyoso din ako, hindi lang halata eh. Yun, ay hindi yun pinapaboran ng religion ko. So, yun. Against yun sa morals ko, sa values morals, ko. Yeah. And siguro marami pang way para hindi naman umabot sa ganun. Hindi ko kasi sinasabi na kawawa, ano naman yung mga na-rape, yung mga ganun na buntis na ganun. Hindi ko kayo dinidisregard, but kung talino pag-uusapan, rational pag-uusapan, doon ako sa majority numbers. Hindi sa minority. Yung sa akin naman dyan, bro, buti nabanggit mo yun, yung sa rape victims or yung sa mga pinuwersa. Kasi pang salag nila eh. Para sa akin, kung yun ang instances, doon ko lang nakikita na useful siya yung abortion because sino ba namang, hindi naman nila choice, both bata at babae, hindi nila choice na mangyari sa kanila yun. So, dahil na-rape nga sila, sino ba namang gusto magkaroon ng anak na galing sa isang siraulong tao, di ba? Yeah. I agree na wag nang pamarisan yung bata na yun. Kawawa rin naman yung babae dahil magpapalaki siya. Memory niya yung bata na memory yun ng rape sa kanya. Kung yun ang instances, sasabihin mo sa akin for that purposes, I 100% agree, no? But yeah, questionable pa rin yun, but I 100% agree. Pero ang question ko kasi dito, kung magpapaputo ka sa loob, ikaw babae ka, nagpaputo ka sa loob, di ba? Kasi yung pusi mo, responsibilidad mo yan. Diba? Yeah. Responsibilidad mo yung pusi mo. Kung sino pumapasok dyan, sino nagpapaputok dyan, responsibilidad mo yan eh. Di ba? Kung ikaw lalaki ka, para maging equal tayo, lalaki ka, nagkaroon ka ng UTI, di ba? Kasalanan mo yan eh. Kung sino-sino tinitira mo, di ba? Responsibilidad mo yung ethics mo. Kung sinong pepe pinapasok mo, responsibilidad mo yung lalaki para makilala yun. Correct. Di ba? Same thing ng perspective ko sa babae. Responsibilidad mo yung nagpapaputok ka dyan, pumapasok dyan sa ethics mo. Now, kung responsibilidad mo na ngang magpaputok sa pepe mo, di ba? Kinilala mo yung lalaki, pumayag kang magpaputok. Anong reason bakit papa-abort ka? Di ba? Yun ang gusto ko malaman eh. Anong reason behind magpatupad ng abortion sa isang babae kung choice mo namang magpaputok sa loob. Di ba? Tsaka bumuka ka eh. Bumuka ka eh. Is this about, again, hindi naman tayo mag-sugarcoat dito. The main reason ko bakit pinupush yung abortion na yan is for women to have, kung magkaroon sila ng, kumbaga, revenge dun sa lalaki. Yan ang para sa akin nakikita ko. Para meron silang power doon sa relationship na ayaw mong sundin to, gusto mong magkaanak, ayaw mong sundin to, papa-abort ko to. May karapatan na sila eh. Yeah. Kasi hindi ko nakikita yung sense eh.
Diba? Hindi ko nakikita yung sense na magpa-approve ng isang abortion, maging illegal siya completely, nang walang medical reasons, nang walang aksidente. Para saan? Pinaputok mo nga yung lalaki sa pepe mo. Nakikita ko kasi na, again yung agree ako dyan pag sa mga reasons na na-rape ka or may medical implication yung bata. Kasi may nangyayari yun, bro eh. Yeah. Nangyayari yun na ina-abort yung bata talaga sa procedure. Pag nakita ng doktor na patay na yung bata sa loob, kumbaga malalaso na yung babae. Yun. Malalaso na yung babae Consider ba abortion yung ganun? Yun ang tawag nila. Hindi, I'm not sure pero may isang procedure ata na tawag doon. Hindi ako Pagpatay na yung bata sa loob. don't quote me on this mga pare, but merong procedure na tawag doon. Pag ganun, wala, syempre. Diba? Pero, again, nakikita ko tong abortion na to, hindi siya for rights ng babae. Nakikita ko siya as parang merong vindication, merong paghiganti sa likod ng abortion na yun. Pwede siyang gamitin as trump card ng mga ulupong na babae. Yes, papayag ako sa abortion. I will agree if magkakaroon din ng financially abortion. Napanood ko yung video mo na yun and agree ako doon. Paano financial Agree ako abortion? Kumbaga, kapag ayokong sustentuhan yung isang bata, ay sa nanay na yun, ayoko galing ng nanay na yun, dapat may choice din ako na hindi sustentuhan yun. Kasi pag nilegal yung abortion, pare, magiging legal na rin na words yung pinapauso sa Amerika ngayon. My body, my rules. Yeah. Pare, wala kang karapatan, tol, magdesisyon. Ganun ang gusto nila ipalabas pag nalegal yung abortion. Ang desisyon na pag-abort ng bata sa tiyan ng babae is sa babae lang. Pero pag nilabas yung bata, responsibilidad ng both. Oo, wala kang choice. Hindi, actually, sa Labo, lalaki. diba? Sa lalaki yung financial. Wala kang financially abortion doon. Pero, yun nga nakakainis. Ngayon palang sinasabi na nila na choice naman namin to, katawan naman namin to, ganito, bla bla bla. Paano naman yung puso ng lalaki, yung utak ng lalaki? Kung gusto niya ituloy yung bata sa tiyan mo, ikaw lang may choice na ipalaglag yan. Yun na nga Kaya hindi ko siya nakikita as rights Nakikita ko siya as vengeance Vengeance and advantage ng babae. Yun ang nakikita ko. Kasi the word pa lang, phrase na pinapalaganap nila, my body, my choice. Di ba? Makasarili na Sobra. Di ba? Selfish na Kumbaga, kung okay naman yung relationship ninyo ng boyfriend ninyo, ng asawa ninyo, bakit papasok yung abortion sa isip ninyo? Maliban na lang kung meron kang gustong panghawakang vengeance nga na parang ayaw mo akong sundin o papa-abort ko to. May panakot na sila Exactly. Ganito na lang, fucked up yung Western simula nung inaprobahan nila yun. Tapos gusto nyo pa sundan. Gaya-gaya talaga kayo sa Western. Gaya-gaya lang kayo Ang Pilipinas, late talaga ng 10 years to sa Western lagi. At sinusunod talaga nila yung mga puti. Kung ano yung ginagawa ng puti, tangina sinusundan ng Pilipinas palagi. Legit. Papayag ako basta may financial abortion din, yung parang tangina, mag-a-abort ako, di ako magbibigyan ng financial sa'yo. Legal yon, pwede rin. Papayag ako pag gano'n. Siguro marami ng fair na yon. Fair yun. Hindi tayo agree doon, but it's fair. Kung merong yun nga, sabi niya, fair na sa akin yun. Kasi yung mangyayari, hindi siya equal May choice ka na ipalaglag yung bata kahit ayoko. Kahit gusto kong buhayin yan, ikaw lang ang may decision magpa-abort, wala akong magagawa, tutuloy mo pa rin. Pero pagka tinuloy mo yan, ayoko, sapilitan mo akong pagsusustentuhin. Pag hindi ako nagbigay, kukulong ako. Wala na. Tutulfo ka, pre. Rapi tulfo. Fucked up na. Fucked up na yun. Tapos may bawsi pa, wala namang BAMC, Violence Against Men. Wala namang ganun. Tanginang yan, Para sobrang sa fucked akin, up na. yung abortion, pre, illegal siya. Sa akin, agree ako na illegal yun. Agree ako na gawing legal yun for greater good. Kasi sobrang fucked up ng Pilipinas. Pero lalo pag nagawi ka sa mga lugar na di mo alam kung may factory ba ng bata. Mahabag ka Tangina, kawawa naman itong mga to. Kasi kumbaga wala tayong choice nung pinanganak tayo Kumbaga bunga lang tayo ng libog ng dalawang nilalang. Sa akin, agree ako na gawing legal yun. Pero may mga kailangan tantusan. Gagawin pa rin siyang sagrado na hindi siya basta-basta pwedeng i-execute ng konsino. Like for example, i-check kung capable ba yung nanay at tatay na buhayin that may mamimit na kaya nila. Pag hindi kaya, tsaka lang, sige. Or
Kung sakali ni-rape, napatunayang ni-rape, yun, pwede rin yun. Pangatlo naman, kung hindi lang namin mahal yung isa't isa pero capable sila, so hindi sila valid magpa-abort para sa akin. Tsaka para sa akin, naniniwala ako na kung for greater good nga. Kasi again, biblical, ginawa yun Pero ginawa ng Diyos yung pre, ng Godfather yun, hindi pa si Jesus Christ ang gumawa. Godfather gumawa nung pre, kumbaga lahat ng panganay na batang anak, pinatay niya pre for greater good para lang Ano reason? Hindi ko alam. parang yung Pharaoh, ayaw niyang pakawalan yung mga Israelita na gustong pakawalan ng Diyos. Kasi parang mga taong, mga tao niya yun dun sa bayan niya. Binihag ng Pharaoh. Ngayon yung Pharaoh nagmamatigas. Yung Pharaoh may anak na lalaki. Kasi ganun yung mga hari, di ba? Kailangan pinapangalagaan nila yung panganay nilang lalaki na heir may to the baby, throne. di ba? Ginawa, parang inasnap, pinatay ng Diyos lahat ng lalaki. Bata, baby. For greater good. Paano naging for greater good? Nakalaya mga Israelites Tapos lumambot yung Pharaoh kasi yung Pharaoh naging dictator type shit siya Pero hindi naman abortion yun, pre. Yan ba yung kay Yan ba yung, alam ko yan yung kay medyo creepy Moses lang talaga yan siya. Medyo creepy siya. Kunyari, dito magiging legal. Kunyari. Kasi, pag sinabi mong buntis, putang ina may pulso na yan. But my question is it for greater good or greater damage? Ako, ang topic ko dito kung ba't ako against, nakakalkul ako na mas malaki yung damage kumpara sa makakatulong to sa society. Kasi illegal ang abortion sa atin, we're good naman Yeah. So, ano ang sa tingin ninyong dalawa, since kayong dalawa agree, ano sa tingin ninyong dalawa ang i-move forward ng society at magiging greater good nga ito? Sa akin, For what reason? Anong maiaambag nito sa society natin? Putang ina, fucking wala. Sobrang dami kasi pre. abortion, wala. Sobrang Feelings lang, appeal to emotion to. Hindi pre, ang apektado kasi talaga nitong puki ng inang pag-aanak na to pre. Yung malaking porsyento ng mga kababayan natin Pinoy na hindi sapat yung intellect sa utak na walang ibang ginawa kundi iputok sa loob. Yung mga mahihirap pre. Makakita po tayo yung mga yung mga street dweller na natutulog sa ilalim ng tulay, putang ina yung anak 6. Again, I challenge that. Yung anak 7. Abortion or education? Education. Ang kaso nga, tamad nga Pinoy. Sobrang tamad ng Pinoy. Ang daming job fair, pre. Sobrang daling maghanap ng trabaho. It will gonna cost a lot more. So, hindi rin afford yun ng mga sinasabi mo, pre, na nasa kalsada. Gago mahal ang abortion, pre. Ay na, nagiging libre nga yung tuli, pre. Kung kayang gawing libre yung tuli, para sa akin, kaya din ng gobyerno. Libreng abortion sa mga mahihirap. Yeah. Rather than getting libreng fucked up. Kasi nga, bro, fucked up society mo. Kasi nga, pre, ayaw na nga nila mag-aaral, pre. Ayaw na nila ng knowledge. Ang gusto nila action, di ba? Maraming job fair, pre. Ang daling magkatrabaho, pero andun ba sila? Wala. Pero sa pila ng ayuda, nandun sila. Sa madaling sabi, kung magkakaroon dito ng libreng seminar patungkol dyan sa sex education na hindi na dapat nag-aanak yung ganito lang yung pera, yung umaasa sa 4-piece, hindi mo sila matatagpuan doon. Or makita ka doon ng namimigay. Actually, libre lang sa mga health center yung condom, pre, tsaka yung mga contrast. Libre, pre. Hindi nila pinupuntahan kasi hindi nila alam. Ano epekto namin? Ano mapapala namin dyan? Based sa mga sinabi mo, parang ginagawa naman ng gobyerno yung part niya. May education about sa sex, hindi nila pinupuntahan. So, hindi nila alam na mayroong libreng mga condom Tangina, pre, ang gusto nila, pre, yung agarang anong mapapala namin dyan. Like, for example, may libreng condom, libreng contraceptives. Ano yun, pre? To prevent. Putang ina, to prevent. Walang agarang action. Yung agarang action, abortion, agarang action yun. Buntis ako, putang ina. Pa-abort ko, pumunta akong health center, papa-abort po. Sino ka? Squatter po. Ganito lang kinikita. Pasok ka dun sa criteria. Hindi ka capable. Kaso parang nga sa akin, parang greater damage pa rin talaga ang dating. Kahit sabihin natin may masasave tayo na mahihirap na family. Yung fucked up na utak ng babae, dun pare, mapa-fucked up ng sagad. Yeah. Para sa akin, greater damage pa rin talaga dating Kahit sabihin natin yung sa mga maliliit na mahihirap na yon, maliligtas mo silang dumami yung anak nila. Counterpart naman dyan yung mga babae mag-a-abuse sa middle class. Tapos upper actually, class. doon ang problema sa middle class part. Kaya may mga criteria lang. Like for example, parang kaya walang divorce dito sobrang sagrado, di ba? Bago ka maanal, putangin na lintik na gagastusin mo. Tapos yung mga criteria para matantusan mo, talagang butas ng karayom. Parang ganun. Pero, ginawa ng US yan. Alin? Yung mga criteria na ganyan, but still, fucked up pa rin society nila. Ang tanong ko nga is, Philippines,
gusto nyo pa rin ba talaga sundan yung ganyang tatakakin na? Kasi ito, diniscuss na to ng US 10 years ago. Before they put illegal, no? And Tangina, legit, ito no? legal. Sobrang natin, late natin. Late tayo ng 10 years. Everything, pare. Yung drill na yan, pababa na sa UK yan. Ngayon pala nauuso sa Pilipinas. Ganun kalate ang Pilipino. Ngayon, susundan ninyo yung abortion. Pag tinignan mo yung US, sobrang fucked up na mentally ng mga babae. Gulo na nila, no? Yung mga LGBTQ, abortion type shit. And mas matatalino sila compared to Philippines pagdating sa literacy. So, my question again is, gusto nyo ba talagang sundan yung abortion na yan? Knowingly na fucked up yung society ng Amerika ngayon. Tsaka yung mga kababaihan na nagpo-promote yan or nagsisigaw-sigaw na yes, abortion. Okay. Nasasabi nyo kasi yung yes, abortion na yan because wala naman kayo sa katayuan na yun. Kaya for example, ikaw mismo babae ka na nagpo-pro-abortion ka, na wala man lang kahit anong criteria kung bakit, basta lang gusto mong yung pro-abortion na yun. Pag ikaw ang tinamaan yan, pare, babae na yan, kala mo walang tama sa utak yan. Meron yan, bro. Meron yan. Kunyari, again, wala ngang instance, wala ngang cause. Kunyari, hindi ka naman na-rape. Again, pagka na-rape ka, na-abortion ka, parang okay, mag-ano. Hindi mo lang mahal yung tatay. Sige yun, pasok yun. Kasi nga, traumatized and pati pag lumaki yung bata, traumatized ka rin. Ngayon, I will challenge again, Josh, before tumuloy tayo ulit. Sa usapan doon sa mahirap na abortion. Sabi mo nga, hindi na sila pupunta sa education. Would you think papacheck nila lahat ng criteria na gusto natin para sa abortion? Knowingly na hindi mo nga mapapaalis yun doon para magpa-abort. Tatama rin din yung pulubi na yun, pre. Actually, kasi pre, kung ma-encounter mo sila, yung mga nasa laylayan talaga, pre, walang ibang ginagawa yun kundi kumuha ng bata. Hindi, mag-survive. Tapos, ako, nasaksihan ko kasi, na pag sila nabubuntis, pre, stress sila kasi putang ina magpapaanak. Sana naman ako maghanap ng panganak, pampagatas. Ano sila, kumbaga, nakikita nila yun as problema. Legit to. So mga, kung may makakapanood nito ng mga nasa laylayan, alam kong totoo yung sinasabi ko. Na pag sila nabuntis, pre, nakikita nila yun as problema. Hindi nila nakikita yun, blessing. Hindi. Sa middle nakikita class nila lang yun as problema. Totoo naman. Pero at the same time, hindi sila capable magpa-abort. Hindi nila alam paano, yan, meron na putang ina, pinagsasapak na ano pa rin. Kung hindi nila alam, wala silang access dun sa proper procedure kung paano hindi matutuloy yan. Pero ang tingin nila, putang ina, buntis na naman ako. Ngayon nga, ang problema nga doon, since nilegal na siya, halimbawa, nilegal na siya yung abortion, sabi mo, maraming criteria ang i-check. Tingin mo, tsatsagain ang nasa laylayan yan. Knowingly na simpleng sex education nga, tamad na tamad silang pakinggan. Hindi, kumbaga, sila mismo alam na nila. Like, for example, yung mga nasa laylayan na yan, pre, batid nila na pasok sila dun sa porpoise, pre. Puta. Gagi kahit porpoise, tinatamad sila puntahan, tol. Hindi nga nila alam yung criteria ng iba. Ang tumataga ng porpoise, pare, yung mga poke ng inang mga korap na yan. Yung mga tupad. Yung tupad. Yung sa tupad. Actually, sa tupad. May makakilala ako dun sa amin na yung porpoise, nilalagari nila isang buong pamilya sila, tol. Yeah. Tangin na naghihiwalay-hiwalay sila, pre. Pati yung tupad, no? Oh, exactly. So, babalik ako sa point ko, na legal yung abortion, hindi nila tsatsagain magpa-legal abortion sila. Yeah. Kasi nga nasa laylayan sila, even porpoise, dinadaya sila ng may mga utak. Totoo. So, pag nilegal may abortion, my question again is it for greater good or greater damage? I see it as a greater damage. Unang-una, hindi magbe-benefit yung mga tao sa baba dahil tanga nga sila. Yeah. Tamad silang pumunta doon para mag-inquire, para i-checkan pa lahat yon. Tamad sila, pre. Tamad nga kumuha ng PhilHealth ang mga putang ina eh. Yeah. Sobrang easy lang kumuha ng PhilHealth eh. Tamad. So, para sa akin, fuck abortion, legal abortion kasi greater damage talaga yan. Maniwala kayo, balikan nyo tong video ko pag in-approve nyo yan. Balikan nyo tong video ko, fucked up ang Philippines after 5 years to 10 years. Once ma-approve ang divorce, ma-approve ang abortion, susunod na tayo sa US, fucked up ang Philippines, sigurado. Balikan nyo tong video ko na to. Sabi ko sa inyo, kikilabutan kayo pag binalikan nyo tong video ko after a decade pag inaprubahan nyo yung dalawang yan. Abortion and divorce, sinasabi ko sa inyo, puro fucked up magiging pamilya natin dito sa Pilipinas. Legit, no? Legit. Pero parang ano lang din siya, no? Putang ina, parang propaganda lang din siya, no? Kasi sayop. Kasi putang ina, lamang ang may alam eh.
tayong may mga idea, hindi naman tayo mag-fall in dun sa mga ganong idea. So sila, yung mga tanga, andun sila, kumbaga nagkakagulo na sila, tapos tayo paangat tayo ng paangat. Parang tingin ko, parang propaganda lang siya na. Tol, hindi tayo maapektuhan, tama ka? Oo, totoo. Sila ang pinaka nadadamage yan. Yung point of view namin ni Ato, yun yung point of view na pwedeng makita ng mga tao sa bawat pag-iisip. Yung magkaibang opinion. Pero kita nyo naman, no, na may mga magagandang site, katulad ng sinabi ni Josh na to, paano pag na-rapes, nasa laylayan, pwede maging magandang applicable. Pero lagi may pero. So, ayokong sundan ng US talaga. Fuck. Ayoko. Kung hanggat maaari, Japan na lang sundan ninyo. Tangina, tas tignan mo to, pre. Babagsak na naman to. Or Germany, di ba? Babagsak na naman to sa tangina, nasa kamay ng lalaki lahat. Kung magiging malupit ang lalaki, Yun. pag naging malupit ang lalaki, hindi ka kakantot basta-basta, hindi ka puputok ng tamod basta-basta sa loob. Walang kailangan i-abort. Kasi abot ng utak mo eh. Abot ng utak mo na, tangina, hindi. Mahal magpaanak. Ayoko magpa-abort. Di ba? Babagsak na naman dun sa pag dumami yung malupit na lalaki, magiging maayos lahat. Di ba? Totoo naman. Di ba? Pag malupit kang lalaki, hindi mo kailangan magpa-divorce kasi di ka naman mauuto ng babaeng tanga eh. Prenup. Di ba? Tama. Magiging passport bros ang Pilipinos. Pag nagkaroon ng divorce, tanga na Josh, tara na doon tayo sa ano. Punta tayo sa ganitong bansa. Punta tayo mag-asawa, gano'n ganyan. Ato, tara, gano'n ganyan. No? So yung mga batang Pilipino dyan na maaabutan yung divorce, no, hindi katulad namin kasi malamang matanda na kami by that time. Tangina, wala na. Elite ka na nun, pre. Wala na, ano na kami. Hindi ka na naman, again, hindi tayo Hindi na kami apektado nun. Oo, mga nakasettle na kami na maayos nun. Kayo ang kawawa, yung mga susunod na generation para sa inyo to. So yun, kawawa kayo pag na-approve yung divorce kasi magkakaroon na ng diskarte yung mga babae, magkakaroon ng mga lawsuit na yan, di ba? Biyak-biyak sa kayamanan. Doon na mag-work ngayon itong mga sinasabi namin. Ngayon, hindi nyo pa ito ma-appreciate. Hindi pa. Yeah. Kasi hindi pa naman legal dito ang divorce eh. Yeah. Hindi nyo ma-realize, puta, sino yung tatlong bugok na yun? Puta, totoo yung sinasabi nun. After 5 years, may mga magko-comment dun sa YouTube na, kumbaga, 2036 anyone. Pinapanood nila, no? Tangina 2036 anyone. Tangina totoo yung sinabi nila. Na-predict nila. Tatlong kumag. Na fucked up yung Pilipinas dahil na-approve yung mga same-sex marriage. Yun, yung divorce, yung abortion. Tangina tol mga celebrity sa US, pre. 4 na kasal. 3 kasal. Wala na, no? Parang hindi na genuine. Tangina, sabi nga doon sa comment section, mas marami pang ring si J-Lo sa Lebron eh. Di ba? Tangina ng J-Lo yan. Isa pa yan, no? Maya eh. Oo nga, magugulo yung magandang buhay. Kasi maganda yung buhay, pre. Kaya nga magical yung wedding sa Philippines. Talaga nagtitrending sa Pilipinas, di ba? Kasi ganun Big siya deal ka-special. siya eh. Big deal lang wedding eh. Ngayon, pag nilagyan nyo ng divorce, hindi na siya magiging ganun ka-big deal. Oo. Magiging coming go lang ang kasal. Wala na, hindi na siya special, bro. Parang magiging agreement lang siya ng kontrata. Ultimo yung pag-aanak. Pag na-legal yung abortion, yung anak, pre, sa lalaki. Ako hindi ko alam kung ganun din kayo. Puta, ang tingin ko sa anak, pre. Putang ina, ito ang tagapagmana ng legasiya ko. Totoo naman eh. Di ba? Ito Totoo ang naman. junior ko. Ito ang magtutuloy ng pinaggagawa ko. Ganun ko siya tinitignan. Di ba? Kaya parang... Sa China nga, volleyball din pag lalaki, di ba? Special na special na pag nagkaanak. Yeah, putang ina. Kasi ang dami rin hindi magkaanak eh. Di ba? Tangina, parang offensive din yun doon sa mga nag-alay na ng itlog kay San Juan, ginawa na lahat, tangina, hindi magkaanak, no? Tapos yung iba, tangina, laging nagkakaanak, tapos pinapa-abort lang, no? Saka yung isa pang dyan, yung sa abortion na yun, is tinatanggal nyo yung parang responsibilidad ninyo eh. Kumbaga, yung responsibility ninyo tsaka accountability na para bang pagka nagkamali ka walang or learnings. ayaw mo, Yeah. puta, may pa-abort naman eh. Tangina. Imbis na punan mo yung pinaka maging responsibilidad, maging accountable sa ginagawa niyo. Dinagdagan lang nila yung babae ng walang accountability. Dinagdagan lang nila ng kapangyarihan. Walang consequences eh, walang learnings eh. Tangina dahil nasa Hope-based era sila ngayon. Wala silang ibang ginawa kundi ipangalandakan na okay lang mag-explore, di ba? Okay lang mabeng-bang, hindi ka i-judge. Tapos yung follow-up no na,
tangina, nabubuntis kayo din sa hopis eh. O that legal din yung Kaya nga, greater damage siya. Magkakaroon lang lalo ng escape yung mga pokpok. Tangina, yung mga tangang babae, no? Lalong dadami pokpok pag nagkaroon ng abortion, bro. Kasi nga di na sila matatakot. That's what I'm talking about. Mas more damage talaga yan sa society. Kaya nga daming pokpok sa US, hindi sila takot mabuntis. Kasi nga may legal abortion. Nakikita mo nasa basurahan. Dahil nagpakapokpok sila, sira na naman mental health nila. Mental health. Tapos may divorce pa. Dahil nga pokpok sila, pwede sila makipaghiwalay anytime. May 70% sila ng kaperahan. Tapos pag nabuntis nila sa kapokpokan nila, may escape na naman sila, abortion. Kaya nga ang pinaka mag-a-abuse niyan, hindi naman talaga sa laylayan, tol. Kasi unang-una, tamad nga kumuha ng PhilHealth card yung mga sa babae. Sobrang lazy. Kaya nga tamad, kaya nga mahirap lazy. Kawawa talaga ang Philippines. Ako, nakikita ko na mas kawawa talaga. Pero tignan mo on the brighter side, kunyari ma-approvean naman yan, di ba? Kunyari lang. Ang brighter side is, hindi nadadami yung mga walang sense ng responsibility at accountability. Kung ikaw babae ka, agree ka na, sige, okay ang abortion. Kasi wala akong responsibility, wala akong accountability. At hindi ka nagparami, okay, para maubos kayong mga walang accountability at responsibility. At some part, ganun din. May on the brighter side, putangin na. Ang kukulit ninyo, di huwag kayo magpadami, di ba? Kasi dadami lang din yung mga kagaya ninyong pabaya So wag na kayo dumami, pero dadami pa yung episode namin pagbabalik. Episode part next